Ako si Vince. Tamad ako pero gusto ko nang gumraduate. Tara, samahan niyo ako. Good morning guys. Ngayong araw ay pupunta tayong Bataan para makita ang pinangyarihan ng Death March. Sa vlog na ito ay makikita natin kung gaano nga ba kalayo ang nilakad ng ating mga kababayan na nakaranas ng trahedyang ito. Makikita natin ang pinagmulan at katapusan ng mahaba nilang paglalakbay. Let's go! Many hours later. Medyo malayo-layo na nga pala ang inabot natin. Andito nga pala kami sa Guagua, Pampanga para mag-McDo. Wala kasi nito sa Laguna eh. Hehehe. Bubili nga pala akong kape para pampagising. At eto na nga, dumating na. Tara, biyahe na ulit tayo. Mahaba-haba na din ang biniyahe natin guys. Quick trivia muna tayo. Alam nyo ba, kaya nagkaroon ng Death March dahil ang mga kababayan nating sundalo ay natalo sa mga Hapon noong World War II na tinatawag ito na Fall of Bataan. Natalo ang ating sundalo dahil sila ay nanghihina na at may mga sakit na naging dahilan kaya sila naging bihag ng mga Hapon. Pinwersa sila maglakad simula Bataan hanggang Pampanga. Madaming namatay dito, dulot ng gutom at malaria. Kaya ito'y tinawag na Death March. A few moments later. Finally, after 4 hours, andito na kami. Kaso mali na puntahan namin, hindi pala dito nagsimula yung lakad nila. So sabi ko, picture mo na lang ako. Tapos puntahan na lang natin yung kilometer 0 kasi nasa kilometer 9 na tayo. Eventually. Sabi ng girlfriend ko, may nakita siyang nakatiles at ako to, dali-dali tumakbo papunta doon. At dito namin nalaman na dito pala nagsimula yung Death March. Tapos, dalawa pala ang starting point ng Death March. Ang isang starting point ng Death March ay sa Mariveles, Bataan. At yung isa ay dito sa Bagak. Dito ko lang din nalaman na napakadami palang Death March marker. Kada 1 kilometro, meron ikang marker na makikita. Yan, kagaya nan, may 1B. Tapos susunod dyan yung 2, 3 at iba pa. Napakalayo nito. Dahil ang pupuntahan natin ay yung 102 km sa San Fernando, Pampanga. Dito iniisip ko kung pupunta pa kami dun sa 1 kilometer 0. Kaso napakalayo, hindi naabot dahil may a-attendan kaming kasal eh. Kaya ang gagawin ko na lang, papakita ko na lang sa inyo yung iba't ibang picture ng Death March marker. Nakakatuwa dito dahil yung mga Death March marker ay naalagaan nila. Kaso yung iba napapabayaan. May damo, natatakluban ng puno, at yung iba naman nasa tabi-tabi lang ng bahay. Dito, papakita ko na lang sa inyo yung mga napicturan ko gamit ang aking cellphone ng mga Death March marker. Okay guys, andito na tayo sa San Fernando, Pampanga kung saan makikita ang kilometer 102 ng Death March. Dati dito sila gumaganap ng event noon eh. So sinarado muna sa dahil may activity dito sa construction. Nilipat alam ko yan dito sa sir eh. Pagkanan nyo dyan, Petron. Bandang kanan. Meanwhile. Sad to say guys, hindi natin mapapasok itong museum. Ito yung dating train station na tinagilan ng ating mga sundalo nung Death March. Pagkadating dito, nag-train sila papuntang Tarlac. Bago sila nagpa-interview ko lang. So ayun guys, naghahanap nga ako ng may interview dito. At sabi nila Kuya Guard, si Sir Jonathan daw ang hanapin ko. Siya daw yung tagabantay ng train station dating-dati pa. 1 eternity later. So andito na nga tayo dun sa tinuro nila Kuya Guard kung saan matatagpuan si Kuya Jonathan. Dito daw nilipat yung mga gamit galing sa lumang train station.
At yun nga, may nakausap kami dito ang dalawang tao at sabi wala si Kuya Jonathan. Ayun, tapos na ang aking vlog. Picture na lang. Salamat! Siguro, ang lesson na makuha natin dun sa Death March ay yung pagsasakripisyo nila para sa bansa at pagtitiis dun sa nilakad nila na napakahaba. Kung i-apply ko sa sarili ko yung dalawang yun yung pwede kong ma-apply. Dahil sa buhay natin may dumadaang mga desisyon na kailangan mo magsakripisyo, magtiis para malagpasan yun. Dati naman mahilig na talaga ako sa history, pero konti lang, part lang. Hindi naman ganun kalalim yung alam ko tungkol sa history ng Pilipinas eh. Pero pagka mga nanonood ako ng movie ni Helena Luna, Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio, Rizal, yan mga napapanood ko. Yan mga ganun gusto kong panoodin eh. Parang nararamdaman ko yung pagka-Pilipino ko. Yung tipong parang nahuhook ka, parang gusto mo silang panoorin ng panoorin. Yun before ng SS32. Pero nung na-take ko na tong first na to, parang nahook ako kasi nung parang ang topic namin na yung kay General Luna, Emilio Aguinaldo. So parang, alam ko to, ganito, ganyan. Tapos nahook ako doon. Ultimo Wednesday, ang pasok ko lang SS32, pinapasukan ko pa eh. Kaya ganon, feeling ko parang mas naging deep yung pagiging pagkagusto ko sa history.